Hi guys! Magandang gabi. Welcome back po dito sa Gandara SRU channel. Ayan, happy Tuesday evening sa atin pong lahat. Shoutout sa lahat ng mga nandito ngayon na nakikinig at nakatambay sa ating channel. Maraming salamat po sa pagtutok at pag-abang ng aking update. So, kamusta po kayo? Andito na naman ako ang nag-iisa ninyong nagmamagandang Kaligita Rican Supamagatid ng latest update and fresh happenings patungkol sa TVJ and mga balita patungkol sa Itbulaga. Basta about po sa EV, sagot na po natin yan. Ganun din po sa mga chismis sa loob at labas ng showbiz. Kaya naman kung di ka pa nakaka-subscribe, i-click mo na yung subscribe button at notification bell para mag-i-updated at una ka sa mga nilalabas nating balita. So, for tonight's video, ayan, nilalatag ko po sa inyo ang ating pag-uusapan. Isa na po rito ang tungkol sa studio ng Itbulaga. Nako, na mainit pong pinag-uusapan ngayon sa social media dahil na rin po sa muling pagbabalik ni Kuya Will sa TV5. Ang dami pong rumors, ang dami pong kuro-kuro at kung ano-ano pang lumalabas sa social media. Ganun din mga Kaligita Ricans ang issue sa Showtime or should I say lumalabas na mga balita sa Showtime. So, pag-uusapan po natin yan mga kadawikans sapagkat meron po tayo nabasang komento na ito raw po ay pabor naman sa Itbulaga. And syempre, tungkol po sa headline natin ngayong gabing ito about kay Mama Alan na kung saan ay tila po gusto pong ipadisiplina sa TVJ ito pong si Mama Alan. Bakit kaya? Ano po kaya nagawa ni Mama Alan para mag-call out po ng ganito? So, stay tuned lang guys. Mamaya pag-uusapan natin ang buong detalye patungkol dyan kay Mama Alan. Sa ngayon, eto po muna guys tungkol sa studio ng TVJ. Simulan nga po natin ito kadarikans. Mula po nang lumipat ang Wawawin or si Kuya Will sa TV5 sa pamamagitan naman po ng Will to Win. Mainit na rin pinag-uusapan sa social media ngayon ang studio ng Itbulaga. Kasi nga po ay mayroon pong nakakapansin na bakit di hamak na mas maganda, mas malaki, mas maaliwalas ang studio ni Kuya Will compare dito po sa TVJ's Itbulaga. Bakit daw mas pinaboran ito kaysa po sa TVJ? Una-una nang lumipat po kasi ang TVJ, alam naman po natin na wala pa naman po silang pondo. Para lang naman po sa aking opinion mga kadarikans. Wala pa naman po silang pondo kasi kakagawa pa lamang po or kakabuo pa lang naman po ng TVJ production. And alam naman po natin na magastos din po. Ipaparenovate pa yung studio na yan dahil may kalumaan po yung sa Novaliches. And ang TVJ, mas gusto rin po na magsimula in a humble beginnings nga sabi po nitong si Bossing Vic Soto. Well, yung iba po natin Kaligita Ricans na iinggit na sana nga daw po ay sa susunod ang TVJ naman na makalipat sa mas malaking studio. Pero mas marami po yung mga netizen na alam niyo chismis o nagbibigay lang ng kanilang opinion. Samantala sabi naman ni Sir Romy Obispo dito, maulang gabi Ma'am Gandara. Maganda siguro na pag nakalipat na lang ang Itbulaga sa mas malaking studio, doon na lang sila magpalit ng segment. Kasi sa ngayon, medyo maliit lang yung ginagalawan nila. Kung sakaling palaro yung segment na ipapalit at kapos sa oras pa. Naku, patungkol naman po dito dati, yan din yung komento ko. Pero habang tumatagal, ay naisip ko rin mga kadarikans kung iintayin pa na makalipat ang TVJ sa mas malawak po na studio para magawa yung mga segments kagaya nito Bulagaan Olympics, di ba? Sabi natin, lumipat na kayo TVJ sa mas malawak na na studio para magsimula na ang Bulagaan Olympics. Pero may nangyari ba sa EB? Nakausad po ba sila? Kung yung studio pong iintayin natin, matetenga ang TVJ's Itbulaga or ang Itbulaga. Hindi po sila makakausad. Kasi hindi po natin alam kung kailan pa po yung studio. So, may stock na lang ba sila sa mga segments ngayon?
So, kumbaga yung improvement din ng Itbulaga ay matetengga ng matetengga. So, kita naman po natin nung simula ng TVJ itong Bulaga Olympics. O, di ba? Kahit po napakalit ng studio nila, nagawan po nila ng paraan. And tayo naman ay masayang masaya, hindi ba? Tuwang-tuwa po tayo sa Bulaga Olympics. Kahit ganito, medyo maliit po yung studio nila. Well, opinion ko lang din naman yun. Pero dati ganun din yung komento ko po sa inyo na sana makalipat na ang TVJ. Pero ngayon, wala po may mga nakikita na rin po tayo na posibilidad na mangyari na dati hindi natin nakikita or hindi ko nakikita, puro demand lang din ang demand. So, ito yung kaibahan po natin sa creative team and sa TVJ production. Tayo, puro lang po demand na hindi po nakikita yung mga posibilidad na mangyari kagaya nito. Ngayon lang po natin naiisip. Pero hindi ko po ini-invalidate yung inyo pong komento at opinion ha. Kasi may correct din naman po no na kailangan din talaga naman ng TVJ na makalipat sa malaking studio. Sa ngayon lang po is may mga bagay na dapat pong unahin. Samantala, patungkol naman sa kumakalat ngayon sa balita sa Showtime about po kay Kim Chiu na tatanggalin, sabi dito ni Joel, Gina atin pong komentor, sana totoo yung kay Kim Chiu. Panghimasukan ng GMA ang Showtime, magulo yan. Magandang gulo yan, makikinabang ang Itbulaga dyan. So, may point naman po, makikinabang naman talaga ang Itbulaga kung sakali. Kasi maraming magagalit, syempre, maboboykot ang Showtime, etc. Kung ano pa man po. Or di kaya, pag pinanghimasukan talaga ng GMA, ay yung Showtime na lang mismo ang aalis sa kanila. So, ang ending ay kapakinabangan ng Itbulaga. Ang gandang isipin, pero ayaw ko po na isipin yon kasi ayaw ko pong maging ganun yung ugali sa iba, kagaya nung iba. Ayaw ko naman po ng EB is mananalo lang dahil walang kalaban o di kaya ay mayroon pong fan ng Itbulaga na naghahangad ng masama sa iba. Samantala, para naman sa sentro ng update natin ngayong araw, so meron tayo nakita dito, sabi dito, Itbulaga, ayan, nakatagpo ang EB. Baka pwedeng pakidisiplina si Alan Kay sa ginawa niyang ito sa waiter. Akala ko pa naman, mabait ka Alan Kay. Ayaw nakitang kadavikads. At nakatagpa po talaga si Mama Alan. Ako nakita na kaya yan ni Mama Alan. Pero for sure, matatawa lang dito si Mama Alan na tang TVJ dahil ang tinutukoy po niya ay itong pong post ng ABS-CBN News tungkol po sa isang TV personality or former TV personality na alam niyo yon nagpamalas ng masamang ugali sa isang waiter. Sabi dito from ABS-CBN News, former TV personality and host Jude Bacalso po pala. Po hindi po si Mama Alan yan. May pangalan na po dito, Jude Bacalso, has apologized after berating food server and allegedly making them stand for 2 hours over misgendering. Grabe naman po yon. 2 oras papatayuin dahil nagkamali lang ng pag-pronounce or tawag sa kanya. Pero may pangalan man na po, Collegiate Tabicads, ayan, at nakatagpa talaga sa Jude Bacalso na yan. Mayroon pang dagdag na hirit. Alan Kay, baka matanggal ka pa sa Itbulaga sa ginawa mo. Akala ko pa naman, mabait ka, ba't ginawa mo yan? Or bakit ginawa mo sa waiter yun? Anyway, since nandito na rin lang po tayo, Kadarbikan, so nilinaw naman na po natin, hindi yan si Mama Ana, nagkamali lang po itong isa. Basahin na rin po natin yung report kasi nakaka-intriga din. Collegiate Taricats, grabe naman yung ginawa kasi niya, no? Jude Bacalso, sorry for berating server who called her sir. Ano ba dapat? Anyway, sabi dito, Cebu, former TV personality and host Jude Bacalso has apologized after berating a food server and allegedly making them stand for 2 hours over misgendering. Grabe kung ako magwo-walk out po ako. Magsusumbo ako sa manager ko kasi wala naman pong mali sa kanyang ginawa. And dapat yung manager marunong din pong manindigan sa kanilang mga trabahador. Syempre, alam naman natin
talagang pinapatupad po yung the customer is always right. Pero kung ganito naman tulad nito, pang-aalipusta na po yung may tuturing, ay dapat ay pinapaul na po yan at nanghihimasok yung manager, di ba? Sabi pa dito, the incident which made the rounds on social media happened in a mall in Cebu City, where the food server at a restaurant addressed Bacalso as Sir. Bacalso came under fire after a social media post claimed she had the food server stand for 2 hours after the incident. The post also claimed that the food server already apologized to Bacalso but she refused to accept it. Nagsorry naman na pala. Diba? Sana kinorek na rin naman siguro ang gusto niyang tawag sa kanya ay ma'am. Kasi member po siya ng LGBT community. Pero bakit di niya po tinanggap, Madonna? Reyna ng Cebu? Pero mukhang dumipensa po siya sa mga balitang kumakalat. Sabi dito, series of errors. Bacalso refuted the claims in a now deleted social media post, saying what transpired was a series of errors. Yes, I was addressed as Sir. No, I did not scream or shout at the wait staff who did. Did the staff stand there for hours? Yes, we were waiting to resolve it with the owners. Did they demand that he stand there as a punishment? No, Bacalso said in the post. The supervisor was there when I discussed with the hearing staff that perhaps a gender sensitivity seminar would benefit them, he said, or she said. In another post, Bacalso issued an apology, saying she could have dealt with the incident with a little measure of kindness, which she admitted was sadly quite absent. I made a personal apology to the group present and requested if I may do so for the concerned waiter, Bacalso said. She also slammed the viral social media post, which she said public the Rocos without their knowledge. Meanwhile, the management of the restaurant said that they sat down with the server and their team to console and brief them on the incident. Rest assured that we are educating our people and placing their welfare for utmost priority, its statement said. Discrimination has no place in our restaurant. Cebu City is one of the first local government units to pass an anti-discrimination ordinance. So, ganun pa man na may paglilinaw pong ginawa dito, ang dami pa rin pong mga komento na, mga negatibong komento kagaya na lamang po na mga nakikita nyo sa screen. Bagay talaga yung surname mo sa mukha mo. Mukhang bakal na may kalso. Gigil na gigil ako sa iyo talaga. Dapat sampahan ng kaso, pati yung resto manager. Kahit saang anggulo tingnan, hindi talaga katanggap-tanggap ang ginawa niya. Ridiculous, entitled narcissist. Pronounce over values as a person. Sir, the waiter properly addressed you as Sir. Misgendering ka dyan. Ano bang gusto nila? Tanungin muna kung ano ang pronounce bago kausapin. This is not feasible in day-to-day conversations. They should not impose their beliefs on others. Jude Bacalso. This is a bullying and an overdone feeling of entitlement. And napakarami pa pong iba. Ayan, makikita nyo dito. Nakakatakot or natakot sa bashing. Asyumera kasi masyado. Nirespeto na nga siya. Pinahiya pang empleyado. Addressing sir is an word of respect. Kahit magdamit babae ka pa, may lawit ka pa din. Lalaki ka pa din sa normal na paningin ng nakakarami.
Pero kayo po ba guys, ano ang inyong komento patungkol po dito? Just comment down below. And don't forget to click the subscribe button and notification bell para po sa iba pang mga balita.